Ang atin pong text sa ating devotion this morning, mga kapatid, ay makikita natin dito sa Psalm 40 verse 8. Ayan, Psalm 40 verse 8. Ito po ay sinabi ni David, mga kapatid, but ito pala ay isang propesiya na sinasabi ni Jesus Christ sa God the Father sa Hebrews chapter 10 verse 7, mga kapatid. Okay? So, hindi na muna natin pupuntahan yung Hebrews. Dito lang muna tayo sa Psalms 40 verse 8. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Ang pamagat po ng ating mensahe this morning, I delight to do thy will, O God. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong salita namin pong mapagbubulayan this morning. Turuan mo po kami na magkaroon ng kusang loob. Hindi po pinipilit o napipilitan na gawin ang inyong kalooban. Sapagkat ito po ang isang resulta ng patuloy na lumalago sa inyo pong pagmamahal at salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa ating verse na binasa, sinasabi po ng psalmist na I delight. Sabihin, siya po'y nagagalak na gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, Oh my God, yea, thy law is within my heart. Hindi po naghiwalay ang kaloobang sumunod, mga kapatid, sa Panginoon, doon po naman sa kautusang nasa kanyang puso. Ibig sabihin, mga kapatid, bilang tao, naturally, ayaw nating sumunod sa Diyos. Dahil nga po, meron tayong sin nature. Pero, once ng isang tao ay laging babad sa salita ng Diyos at sincero po siya, hindi ko po nilalahat. Hindi kasi lahat ng nakikinig ng Word of God ay may effect. Pero doon sa mga taong sincere, yung mga taong tunay na nagmamahal at natatakot sa Diyos, gaya po ni David, sabi niya, thy law is within my heart. At anong resulta? I delight to do thy will. Amen? So this morning, mga kapatid, ito pong lesson na ito ay napakinggan ko, itong verse lang na ito ay napakinggan ko sa isang mangangaral, nabanggit itong verse na ito. And habang ako po'y nakikinig, mga kapatid, ay merong conviction sa heart ko na sabi ko, ang sarap gawing message ito. Na ang Kristiyano'y hamunin na laging tansyahin. Amen? Laging alamin kung ang puso po ba natin ay nagkukusapang sundin ang kalooban ng Diyos. Or ang ating mga pagsunod sa Diyos ay napipilitan na lang. Amen? Mga kapatid, kailan tayo nagkaroon ng pagkukusa at masasabi nating nagagalak tayo, natutuwa tayong gawin talaga ang kanyang kalooban na hindi tayo pinipilit ni numan. Hindi dahil tayo kinokonsensya o sinasabi natin pinagsasabihan tayo ng ating mga kasama na, Uy, magsimba ka naman. Uy, magbasa ka naman ng Bible. Kailan nangyari sa buhay natin na we really miss reading the Word of God? Amen. Kailan po nangyari sa buhay natin na we really miss to do thy will o the will of God? Nag-iisip tayo kung ano kaya ang pwede kong magawa upang paluguran ang Diyos sa araw na ito. Okay? Kasi po, maraming mga tao, mga kapatid, gumising na lang sa bawat umaga, walang ibang piniplace o binibigyan ng kasiyahan kundi ang sarili. Walang pakialam, mga kapatid, kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang mahalaga ay maging maligaya ako sa sarili ko. Mga kapatid, bilang mananampalataya, at kung sinasabi natin na tayo po'y tunay na mga ligtas at mananampalataya, dumarating sa buhay natin na minsan tayo po'y nang lalamig spiritually. Pero, ang message naman na ito ay magbigay sa atin ng paalala na bantayan natin ang ating sarili na huwag tayo nawang gumawa ng mga gawain ng Diyos na napipilitan na lang. Bagkus ay maging kagaya tayo ni David na sinasabi niya na kinagagalak kong gawin ang kalooban mo, O aking Diyos. The heart of the believer
who is saturated with the Word of God begins to delight in the very things God delights in. Kapag po ang isang tao, mga kapatid, ang puso niya punong-puno ng salita ng Diyos at siya po'y sincere doon, mag-uumpisa siyang matuwa na gawin ang mga bagay na ikinatutuwa ng Diyos. He does not serve out of compulsion or fear, but out of joy and understanding. The natural outworking of a life rooted in sound doctrine is voluntary obedience, not by law, but by grace through faith, mga kapatid. Amen? Kumusta po ang ating puso? I-gauge nga natin ang ating puso. Nung linggo, simimba ho ba kayo? Kagabi, nag-prayer meeting po ba kayo? Kayo po ba'y masaya pang ginagawa ang mga bagay na iyon? Kapag po kayo naghahanda, nagpaplantsa ng inyong damit, nagluluto ng pagkain, nagpi-prepare para sa gawain ng Diyos, masaya pa po ba ninyong ginagawa yun? O napipilitan na lang? Baka kasi makarinig ng sermon sa pastor. Baka po maparinggan sa pulpito. Mga kapatid, kapag po dumating sa buhay natin na tayo po'y naglilingkod sa Diyos pero hindi na tayo lubos na masaya, delikado yan. Sapagkat kapag ka po may kaagaw ang Diyos sa kasiyahan ng ating puso, natitiyak kong kasalanan iyon. Nawa po mga kapatid, makita natin ating sarili na hindi bumibitaw sa masayang paglilingkod sa Diyos. As members of the body of Christ, we are not under the law, but under grace. Maliwanag po yan sa Romans 6:14. Yet grace does not lead us to lawlessness, but into a willing and joyful obedience to the will of God. Akala ng iba, kasi nga under grace, we are not under the law, ay para po bang nagiging lawless na? Pag sinabing lawless, wala naman siyang batas na sinusunod. Ay, we are not under the law. So, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. So, kahit anong utos ni pastor, kahit anong utos ni brother, wag na wala naman sigurong ganun ano. Pero alam niyo ho ba, na kahit hindi natin sabihin, na hindi tayo, kahit hindi natin sabihin na dumarating sa time na lawless na tayo, mas malakas mahalata. Kahit hindi sabihin ng bibig, makikita sa ating gawa, mga kapatid, kung talaga po bang tayo'y sumusunod pa sa Diyos o hindi na. Okay? Our key verse shows a man who was fed, filled, and focused. As a result, delighted in doing God's will. Ang ganda na, no? 3 F. Kapag tayo ay fed ng Word of God, filled, nabusog tayo ng Word of God, and focus, mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano. Ano po ang resulta niyan? We will be delighted in doing God's will, mga kapatid. Let us explore how the Word of God transforms us to delight in His will. Mga kapatid, kumusta kayo ngayong umaga? Masaya pa ba kayo sa gawain ng Diyos? Masaya pa po ba tayo na nakikinig at nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos? Number 1, the delight of a nourished heart. The delight of a nourished heart. Kapag ang puso'y laging nadiligan ng Word of God, sumasaya yan. Amen. Subukan po ninyo ng isang Kristiyano, lagi kong sinasabi yan sa aking mga anak, especially doon sa aking panganay, mga kapatid, na huwag hawakan ng cellphone agad-agad pagkagising. Kasi hindi ka naman pulis, hindi ka naman presidente ng Pilipinas, hindi ka naman mayor, na baka merong urgent na message sa'yo. Okay? Kinakailangan po, mga kapatid, ay, lalo ng isang kabataan, ay maging disiplinado.
Okay? Na wala po siyang bibigyan ng pansin, kundi ang prayer time at the same time ay ang salita ng Diyos paggising sa umaga. Okay? Ano pong sabi uli nung ating verse, Psalms 40 verse 8? I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. At isa pa po mga kapatid, napakaganda itong sinasabi dito sa Psalm chapter 1 verses 1 to 4. Yan, isa po sa napakagandang verse sa Book of Psalm. Unang-una pa lang na chapter ay makikita natin kung gaano kasarap para kay David ang salita ng Diyos. Sabi po niya sa verse 1 hanggang 4, mga kapatid, follow with your eyes, Psalm chapter 1 verses 1 to 4. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. And watch this, verse 2, but his delight, ayan, nabanggit na naman yung salitang delight, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Ano po ang resulta? Ano po ang resulta, mga kapatid? Verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. So ano daw po ang ungodly? Para daw pong hangin, para daw pong ipa. Alam niyo yung pinagbalatan po ng palay, yung kanyang ipa, na siyempre pag wala na pong laman, okay, wala na yung substance niya, magaan po siya. Kaya anuman daw po ang bugso ng hangin o saan man umiihip ang hangin ay doon, to and fro siya. Okay? Ngayon ay carnal, bukas ay spiritual, ngayon ay carnal. Wala pong paninindigan, mga kapatid, because hindi siya kargado ng Word of God. Okay? So, ano po ang magiging resulta ng isang halaman o isang puno na nakatanim sa batisan? Amen? Doon malapit sa ilog. Doon malapit sa tubig na kung saan ay humihigop siya, mga kapatid, everyday ng kanyang pagkaing tubig. Anong sabi ng Bible, mga kapatid? He bringeth forth his fruit in his season, at ang kanyang mga dahon ay hindi natutuyo, at anuman ang kanyang gawin ay nagiging prosperous. Amen. So, ibig sabihin, ang isang mananampalataya, mga kapatid, na laging saturated ng salita ng Diyos ay gagawing may kasiyahan ang kalooban ng Diyos. Okay? Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang mga taong hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos, hindi po tunay na nagiging masaya sa salita ng Diyos. Okay? Colossians 3:16. Anong sabi ng Bible sa Colossians 3:16, yung unang part? Let the word of Christ dwell in you richly. Yan pa rin ang prayer ni Apostle Paul in this dispensation of grace sa bawat mananampalataya. Kasi kapag ang word ni Kristo ay hindi nagdwell sa atin richly, nako mga kapatid, asahan po ninyo, lagi tayong buryong araw-araw. Lagi tayong mainit ang ulo. Wala nang ngiti sa ating mga labi, mga kapatid. Okay? So, kinakailangan po tayo po magkaroon, mga kapatid, ng kayamanan. Okay? Masaganang yaman ng salita ng Diyos every day. A delighted heart is a fed heart. Ibig sabihin, ang pusong masayahin, mga kapatid, ay nabusog na puso. Ano po ang pagkain ng ating kaluluwa? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. The Word of God in the heart produces a desire to obey God, not reluctantly but joyfully. Ulitin po natin yon. Ang tao daw po, mga kapatid,
na ang puso ay punong-puno ng salita ng Diyos, siya po ay maghahangad na mag-obey sa Diyos. Hindi napipilitan, kundi may kasiyahan. Amen. This was true even in the Old Testament. And how much more today under grace. Amen. Kung noon, wala namang pong pananahan o indwelling of the Holy Spirit, pero si David, because of the Word of God, mga kapatid, ay laging masayang gawin ang kalooban ng Diyos. How much more may Holy Spirit na po tayo, mga kapatid? In this dispensation of grace, Paul writes to Timothy. Ano sabi niya kay Timothy? All Scripture is given by inspiration of God. And ano pong gagawin nito sa man of God? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Word of God talaga ang magpupush sa atin na gumawa ng mabuti. Pag ang isang tao ay kapos o uhaw sa salita ng Diyos, wala pong kabuhay-buhay ang kanyang buhay, mga kapatid. Hindi yan naghahanap ng paraan upang siya po'y makagawa ng mga bagay-bagay na ikalulugod ng Diyos sa bawat araw. Kaya mga kapatid, wag po nating kakaligtaan ang salita ng Diyos. Kumusta na inyong Bible reading? Kumusta na po ang inyong Bible meditation? Kumusta na po ang inyong fellowship sa mga brethren? Kumusta na po mga kapatid ang inyo pong puso sa Panginoon? Meron pa akong isang message, kanina tinitignan ko kung ipipreach ko, pero walang pangungusap ang Panginoon sa akin na yun ang gusto niyang ipreach ko. Alam niyo kung ano yun? Na-post ko na yun eh. Okay? A giving heart, ano nga po yun? Giving, nalimutan ko na. Yung giving, yung exact na pamagat ay giving will eliminate covetousness or tatanggalin ng pagiging mapagbigay ang pagiging covetous ng isang tao. Okay? Hindi ko makita yung pinaka words na yon. Okay? Siguro sa susunod, kasi alam nyo, bago ako mag-preach, tinatanong ko ang Panginoon, Lord, ito ba yung gusto nyong i-preach ko? Yan. Kahit na ang dami kong ginawang messages, pero tatanungin ko ang Panginoon, Lord, ito ba yung gusto nyo? Hindi po lahat ng messages ng Word of God ay appropriate na ituro. Yan. Merong timing yan. Okay? Kaya po mga kapatid, pag ikaw mga kapatid ay punong-puno ng Word of God, punong-puno din ang puso mo na tanggalin o alisin ang mga bagay na mali sa iyong buhay. Very evident mga kapatid, na ang isang tao na kahit nagbabasa ng Bible o nagsisimba, pero walang nangyayari sa kanyang buhay, yun po ay hindi tunay na nakikinabang sa Word of God. Marahil may ibang motive kung ba't nagsisimba. Marahil merong ibang dahilan kung ba't nagbabasa ng Bible. Okay? A child who is well-nourished becomes active, energetic, and engaged. Amen. Likewise, a believer nourished in doctrine is spiritually energetic. Amen. And ready to obey, not forced, but fueled by the word within. Amen. So, kay sarap makita na ang motivation natin nang gagaling sa loob, sa Holy Spirit, sa Word of God na nasa puso. Hindi dahil sa sermon ni nanay, hindi dahil sa sermon ng asawa. Amen? Magbasa ka naman ng Bible, magsimba ka naman. Yun ay outward force. Pero once ng Holy Spirit, ang Word of God na nasa sa puso natin, ang nagsabi na gawin natin ang kalooban ng Diyos, nako, masaya tayong susunod doon. Amen? Number 2, the will of God is revealed in the Word of God. In this dispensation of grace, hindi na tayo umaasa sa panaginip. Hindi na tayo umaasa doon sa liwanag ng araw o ng dami ng ulap para sabihin, ay, ito ang will of God na gagawin ko ngayon. Hindi na po tayo umaasa ng sign, wonders, and miracles today. The Word of God revealed His will. Amen?
Ephesians 5:17, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ang salita ng Diyos, pag di natin binabasa, hindi tayo mai-enlighten kung anong will of God. Amen. 1 Thessalonians 4:3, this is the will of God, even your sanctification. So, ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos nakasulat na. Pag hindi tayo nakikinig at nagbabasa ng Word of God, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos kung ano-ano na lamang desisyon ang ating gagawin. Okay? The will of God is not hidden in mystery. It is revealed in His Word, especially through the letters of Paul to the body of Christ. Amen. The more we study, the clearer God's will becomes. Example, it is God's will for all men to be saved. Tatanungin mo pa ba kung ikaw ay magso-soul winning? Tatanungin mo pa ba kung ikaw ay magpapagamit sa Panginoon para mag-preach ng gospel of the grace of God? Hindi na. Because ang linaw po sa 1 Timothy 2:4 that it is God's will that all men to be saved. Amen. That all men be saved, mga kapatid. Ano pa? Romans 6:4. It is God's will for us to walk in the newness of life. Hindi na ho pinag-uusapan kung ako ba ay magbo-boyfriend? Ako ba ay mag-girlfriend? Hindi na pinag-uusapan yun. Mga kapatid, alam na po natin agad na dapat tayong mga Kristiyano ay lumalakad sa bagong buhay natin. Nandiyan ang tukso, marami. Marami pong side traction, lalo na sa social media. But listen mga kapatid, huwag tayong bibitaw sa mga bagay na natutunan natin sa salita ng Diyos sapagkat walang awa ang dyablo na tayo po ay lilipulin, walang awa ang dyablo na tayo po ay dadaigin sapagkat mahihina tayo. Ay sabi ni Jesus Christ, watch and pray, for the spirit is willing but the flesh is weak. So, pagka tayo mahina-hina mga kapatid, talagang hindi tayo busog ng Word of God, hindi tayo makakalakad in the newness of life. That's why we need the Word of God daily. Amen. Ano pa? 1 Thessalonians 5:18. Ano pa ang will of God? It is God's will to give thanks in everything. In everything, give thanks. Amen. Ang isang puso na laging babad sa salita ng Diyos at sincero siyang nakikinig ng salita ng Diyos ay matututong magpasalamat kahit sa mga bagay na negative sa kanyang buhay. Sapagkat all things work together for good. Mga kapatid, walang bagay na pinapahintulutan ng Diyos sa ating buhay na hindi natin ikabubuti. Minsan, negative pero meron tayong lesson na natututunan. So, thank you Lord pa rin. Amen. The will of God is not found through emotions or signs, but through the Word of God. Amen? Alam niyo po mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, kapag ka po ang puro emotion pero hindi connected sa tinuturo ng Word of God yung emotion natin, wala na, padalos-dalos tayo sa ating mga desisyon, mga kapatid. Kaya, sikapit po natin na ang emosyon natin ay tinutulak ng pagkaunawa sa perfect will of God sa kanya pong mga salita. Amen, amen. Number 3, the yielding of a willing mind. The yielding of a willing mind. Kapag ang isipan natin ay willing na mag-obey, because meron tayong kasiyahan na sundin ang kalooban ng Diyos, ano ang ating gagawin? Mag-yield tayo. Ibig sabihin na mag-yield, papayag tayo, mga kapatid. Kagaya po ng sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So maliwanag dito, mga kapatid, ng isang taong punong-puno ng salita ng Diyos ay buong puso at may pagkukusa niyang ipipresenta ang kanyang sarili sa Diyos. Isang banal at katanggap-tanggap, mga kapatid. Hindi mo yan pipilitin. Hindi mo kailangan paluin o garutihin ang isang mananampalataya upang mag-obey lang. Masaya po siyang gagawin po yon. Amen? Mayroon pong isang kabataan na talagang masipag maghugas ng pinggan.
At tinanong po siya, sabi niya, "Anak, bakit ang sipag-sipag mo? Dahil ba takot ka kay Papa?" Sabi niya, "Hindi po. Natutunan ko lamang na dapat tumulong sa gawaing bahay. Dapat lamang ay tumulong sa gawaing bahay bilang pagpapakita ng pagmamahal sa magulang." Amen! So, glory to God kung ganon, mga kapatid. Meron siyang pagkukusa na gawin ng isang bagay, hindi dahil sa napipilitan, kundi dahil alam niyang tama at yun ang kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Ano pang sinasabi ng Philippians 2:13? "For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure." Ang linaw sa verse na ito, na yung Diyos pala ang nagbibigay sa atin ng push, mga kapatid. Ang nagbibigay sa atin po ng kakayahan, siya ang gumagawa within our heart. Anong sabi ng Bible? "For it is God which worketh in you." So may nagtatrabaho pala sa ating mga puso. Kaya pag nakikita mong parang gustong-gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos, hindi ikaw yan naturally. Yun yung Diyos na nananahan sa iyo. Praise the Lord for that. Kaya nga kapatid, ang tindi ho ng magagawa ng isang Kristiyanong sumusunod sa sinasabi ng Diyos within. Amen? Kapag ang isang tao ay obedient sa mga voices sa outside forces, sabi ni pastor, sabi ni mama, sabi ni papa, hindi ho yan masyadong magtatagal. Pero kapag kayong constant na working ng Holy Spirit ang sinusunod natin, asahan ninyo, ang Kristiyanong yun ay tuloy-tuloy sa kanyang buhay. Hindi siya perfect, nagkakamali din siya, pero kapag natutunan niyang laging makinig sa inner voice, tandaan niyo po yan, hindi yan basta-basta tatalikod sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. A yielded heart is a joyful heart. God does not want robots. He wants willing servants. Amen? Ang ganda nun, ano? God does not want robots. He wants willing servants. Are you a robot or a servant? Under grace, we serve from the heart. Under grace, we serve from the heart. Not because we have to, but because we want to. Amen, mga kapatid. Tayo po'y naglilingkod, hindi dahil sa kailangan. Kaya tayo naglilingkod kasi gusto natin. Amen. 2 Corinthians 8:12. Anong sabi ng Bible? 2 Corinthians 8:12. Paul writes about the readiness of mind. Pag sinabing readiness of mind, merong willing heart. Pag may willing heart, may readiness of the mind. Amen. 1 Peter 5:2, he rejoiced when saints gave, not by constrained, but willingly. Amen. So natutuwa siya, mga kapatid. Hindi siya napipilitan, kundi siya po ay masayang ginagawa ito. Amen. A volunteer is more valuable than a slave. Ano daw? Ang isa daw pong nagboboluntaryo ay mas may value kaysa sa isang alipin. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ibig sabihin, in the body of Christ, God works through those who voluntarily submit their will to His, motivated by gratitude and sound doctrine. Babalikan ko po yun. A volunteer is more valuable than a slave. Ang slave po kasi, wala siyang magagawa. Wala siyang choice kundi sumunod. Kasi slave siya. Amen? Pero ang isang volunteer, kung bakit siya po ay gumagawa dahil meron po siyang inner voice and inner motivation to do what is right. Ano po ang ating kalalagayan? Are we a slave or are we a volunteer? Amen. Number 4, the fruit of doctrine is obedience from the heart. Ang isang tunay na naturuan, mga kapatid, ay nag-uobey yan from the heart. Hindi
hindi po dahil may makukuha siya, kundi dahil may nakuha na siya. Hindi dahil sa pagpapalain siya, kundi siya'y pinagpala na. Amen. Romans 6:17, ano sabi ng Bible? Romans 6:17, but God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Sabi ng Apostle Paul, ye have obeyed from the heart. Amen. Hindi siya nag-obey from outside motivator, okay, but from the heart. Bakit? Kasi natutunan niya po yung tamang doktrina. Amen. When believers are well-fed with right doctrine, obedience becomes the natural fruit, not a forced duty. Amen. Paul doesn't just teach what to do. He explains why and how, building obedience on doctrinal understanding. Amen. See to it ng ating pag-obey ay hindi po motivated by emotions, but by sound doctrine, mga kapatid. Grace teaches us to deny ungodliness, and we should live soberly, righteously in this present evil world. Titus chapter 2, 11-12, mga kapatid. The inner man is renewed by doctrine. Amen. And when the inner man is really or indeed renewed by doctrine, the outward man begins to reflect the will of God joyfully. Pagka daw po ang inner man ay nagre-renewed every day, the outward man, ito yung body natin, kusa ho yung gagawa ng nalulugod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, magsawa na tayo sa mga pag-obey natin na napipilitan. Siyasatin natin ang ating sarili. Tama po ba ang ating relasyon sa Diyos? Siyasatin ang ating sarili kung tayo ba'y lumalakad sa Diyos. Tandaan po ninyo, walang naglalas na kaligayahan sa mundong ito, maliban ang kaligayahang nagmumula sa kabanalan at sa salita ng Diyos. Lahat ng nakapagbibigay saya sa ibabaw ng lupang ito ay hunggag. Saglit lang na magiging masaya ka, pero ang kapalit ng kasayahan na mayroong kasalanan ay hindi nagtatagal. Kaya mga kapatid, nawa po'y naisin natin na hanapin ang mga kasiyahang galing sa salita ng Diyos. Doing the will of God is not a burden when it is the delight of our heart. Ang ganda nun, amen. Ang pagsunod daw po sa kalooban ng Diyos ay hindi pabigat o hindi kabigatan kung ang ating mga puso ay nagagalak. Amen. Kahit na magbigay ka ng pera, magbigay ka mga kapatid ng effort, magbigay ka ng time, hindi ka magrereklamo at hindi ka nang hihinayang. Kahirap naman taong nagbibigay tapos sasabihin niya, sayang, may pambili pa sana ako ng cellphone kung hindi ko yun binigay sa missionary. Ang hirap nung ganon. Nagbibigay pero isang kabigatan pala. Ang hirap nung magbibigay ka sa offering plate, magbibigay ka sa offering box ng iyong offering, pagkatapos nanghihinayang ka at ang bigat naman. Bakit kasi ang dami-daming pa-offering ni pastor? Bakit kasi ang dami-daming commitment? Mga kapatid, huwag ka na lang magbigay kapag ganun. Kasi wala din mga reward yun. Sunog din ho yun. Ibili mo na lang ng Jollibee na busog ka pa. Diba? Amen, mga kapatid? Huwag tayo magbibigay na mabigat ang puso. Pera man yan, lakas man yan, talento man yan. Magbigay po tayo ng masaya at nakangiti. Amen. Doing the will of God is not a burden when it is delight in your heart. When it is the delight of your heart. But for that to happen, you must be, hindi naman po basta-basta nangyayari lamang na masaya kayo. Na gawin ang mga bagay na kalooban ng Diyos. You must be, number one, nourished by the Word of God.
dapat everyday na didiligan ka ng Word of God. Number 2, yielded in your will. Ibig sabihin, ang iyong kalooban ay nagpapaubaya na sumunod sa kalooban ng Diyos. And rooted in grace doctrine. Mga kapatid, dapat maliwanag sa atin na atin pong doktrina ay hinuhugot natin sa mga sulat ni Apostol Pablo especially. Mahalaga ang lahat ng kasulatan. Pero, special, mga kapatid, ang sulat ni Apostle Paul directly for us in this dispensation of grace. Amen? God is not asking for outward compliance, but for inward delight. Okay? The more you feed on His Word, the more your heart will align with His will. Tandaan po natin yan. Piliin mong makinig ng Word of God every day. At hindi mo mamamalayan, ang puso mo'y may kagalahan at nagkukusa ng gawin ang kalooban ng Diyos. Okay? Ganun lang po kasimple yun. Ang isang tao, kung bakit yan po ay unti-unting lumalayo sa Diyos, sapagkat hindi niya pinipili na maging masaya sa pakikinig ng Word of God. Amen! Anong sabi ni Ephesians 2:20 o 2:10? Ephesians 2:10, for we are His masterpiece or workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Malibang tayo po'y maka-appreciate ng goodness ng Panginoon, especially yung kaligtasan natin, we cannot voluntarily serve God with delightness. Amen, mga kapatid. Let us then say with the psalmist, not out of law, but under grace, I delight to do thy will, O God. Again, sana pagkatapos po ng preaching na ito, magpatulong tayo sa Diyos na mai-correct ang puso natin kung ito po ay hindi correct. Kung hindi ito ayos, kung tayo po ay matagal nang naglilingkod sa Diyos, na napipilitan na lamang, mga kapatid, tama na. Maging masaya na tayo na maglingkod sa Kanya sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng eternal life at hindi niya binabawi iyon. Biruin nyo, kung ang Panginoon binabawi ang kaligtasan kapag tayo tamad na, binabawi ang kaligtasan pag hindi na tayo magana sa Kanya. Di ba? Unconditional ang kaligtasan ng Diyos. Tapat ka man o di tapat, ang maapektuhan lang sa iyo yung reward mo sa langit, pero hindi niya babawiin ang iyong kaligtasan. What a God! Amen, mga kapatid. Brethren, let us yield daily to God's will, not in fear or performance, but in the joy of knowing and loving our Savior. Be fed, amen. Be filled, amen. And walk in joy. Amen? Anong sabi ng Hebrews 13:20-21? Ganito pong sinasabi ng bahagi ng mga talatang ito, now the God of peace make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ. Mga kapatid, nawa po, lahat ng ating ginagawa at gagawin, planong gawin para sa Diyos, ay masaya nating ginagawa. Amen? Wala po tayong dapat pang hinayangan sa mga bagay na ino-offer natin o ginagawa natin sa pangalan ng Panginoon. We are not, hindi tayo gumagastos, hindi po tayo naglulustay ng mga bagay-bagay kapag yan po'y ginagamit natin sa gawain ng Panginoon. May the Lord bless us today, and nawa po, makorek na yung puso natin simula sa araw na ito. Gumawa tayo mga kapatid, at sabihin natin na, I delight to do thy will, O God. Mga kapatid, sumandali po tayong manalangin at hilingin sa Diyos na kung mayroong bahagi sa puso natin na hindi tayo willing na gawin, or sabihin natin namimili tayo ng kalooban ng Diyos.
Kapag ka medyo may sakripisyo na, may gastos na, ayaw na nating sundin ang Diyos, mag-pray tayo sa Panginoon na walang kondisyon ang ating puso sa pag-obey sa Kanya. Naway lagi tayong maging masaya. Kahit na may hirap at sakripisyo, basta kalooban niya, naway maging masaya tayong sumunod sa Kanya. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Isang malaking bagay, Panginoong Diyos, na marinig namin at mapag-aralan namin ang bagay na ito. Sapagkat bilang tao, mahihina po kami. Madali po kaming matukso, madali kaming bumigay, Panginoon, sa mali. Pero salamat po sa iyong salita. Panibagong aral na naman na pwede pong magpalakas ng aming buhay, spiritual. Salamat po, Lord. Tulungan mo kami simula sa araw na ito na maging masaya, na gawing may kasiyahan, may kagalakan ang inyo pong kalooban. Salamat po. Tulungan mo kaming magboluntaryo at huwag kaming makaramdam na parang kami ba'y mga alipin na wala ng choice kundi gawin kung ano man po ang nararapat. Masarap mag-obey sa inyo kung ito po ay pinupush ng iyong pagmamahal at pagkalinga. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa araw na ito. Pagpalain mo po ang aming mga lakad, ang aming pong mga sakit, ang karamdaman, Panginoon, ang apoy mapagaling po ninyo at patuloy kaming magamit ninyo habang kami buhay. Ito ba aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.